Magandang gabi, Boss Jay. At sa lahat ng solid listeners ng Isip na Ligaw Horror. Ako po si Jojo. 39 na ngayon. Dati po akong nurse sa isang DSWD clinic sa Masbate. Itong kwento ko ay nangyari mahigit 10 taon na ang nakakaraan. Wala naman talagang kakaiba noon. Simpleng trabaho lang. Simpleng buhay. Hanggang may isang babaeng dumating na tuluyan nagbago sa takbo ng buhay ko. Sa DSWD clinic kung saan ako naka-assign, araw-araw ako nakakakita ng matatanda, mga bata, at mga nanay na gusto lang ng gamot o mga payang pangkalusugan. Isang maulang araw, may isang maglola na pumasok. Good morning po. Papa-check up lang sana si Lola Digna. Nangihina po daw kanina. Doon ko nakilala si Mabel. Morena. Simple ang ganda. Pero may ngiti na nakakahawa. Bitbit niya ang lola niya si Lola Digna. Medyo hirap na maglakad pero maayos namang kausap. Sige po Lola. Dito po kayo. Ako nga po pala si Jojo. Akong bagong nurse dito sa DSWD. Kunan lang po kita ng BP ha. Okay. Iyo. Dahan-dahan na. At baka pumuto ako gagko. Kayo naman, Lola? Parang di na-check up ng 1 taon. Natawa rin ako. Nakakagaan sa pakiramdam yung biro ni Mabel. Katapos ng check-up, nilista ko ang mga gamot at mga paalala sa kanila. So Lola, normal naman po ang BP nyo ngayon. Siguro iwas na lang po tayo sa mga maaalat at tatagan po natin yung pagpapahinga. Huwag po kayo masyadong magpagod. At kung may pananakit sa dibdib o panghihilo, balik po kayo agad dito. Sige po. Maraming salamat, Nurse Jojo. Salamat, iho. Ang galing mo pala man gamot. Baka pwede po siya na apo ko. Gamutin mo na rin, Pabiro lang yung sabi ni Lola, pero natawa kami. Hindi ko alam na yung biro niya ay may lalim pala pagdating ng panahon. Simula nun, madalas ko na makita si Mabel sa klinik. Minsan siya na lang ang pumupunta para mag-refill ng gamot ni Lola. Palakaibigan, magalang, at madalas nakangiti. At bago ko pa namalayan, para bang hinahanap ko na mukha niya sa bawat pumapasok na pasyente. Uy Jojo, parang excited ka na naman. Sino ba yung laging pumupunta rito tuwing Wednesday? Yung morena na may dimple? Pasyente lang, Lani. Tsaka, huwag ka maingay. Baka marinig ni Doc. Ha? Pasyente raw. Ngayon lang ako nakakita ng nurse na nag-aayos ng hair gel pag Wednesday. Ayoko nang pansinin. Pero aminin ko, totoo naman. Kasi hindi naman mahirap magustuhan ang isang tulad ni Mabel. Magkaan kausap. Kaya madali kang mapapalapit. Isang hapon, naabutan ko siya bumibili ng isda sa palengke. Bitbit niya ang bayong ni Lola at mukhang namimili para sa handa. Tinawag niya ako. Jojo! Uy! Ikaw pala. Mabel? Uy! Kumusta? Ang dami mo yatang dala. Fiesta kasi sa amin bukas. Sabi ni Lola, maghanda raw kami kahit konti. Baka gusto mong dumaan. Libre ang kakanin. Hindi ako agad nakasagot. Pero ang tono ng boses niya, parang imbitan ng matagal mo nang kakilala. Kaya oo ang sinabi ko. Nabukasan, dumaan ako. Hindi ako sanay sa ganitong fiesta ng probinsya. Makulay, maingay, pero magaan sa pakiramdam. Naabutan ko si Mabel sa loob at tila abala sa paghahanda. Aba, dumating ka nga. Sabi mo, libre ang kakanin eh. Baka maubusan ako eh. Eto na, suman at kutsinta. Tsaka pansit na rin, pampahaba ng buhay. Simpleng gabi lang yun na punong tawa at saya.
Walang drama, walang tensyon. Bago ako umalis, may inabot si Mabel na maliit na panyo. Para pag napawisan ka sa klinik, hindi ka mahirapan. Uy, salamat ah. Ang sweet mo naman. Hindi ko man alam, pero nung pa lang, may kakaibang init na sa pakiramdam tuwing nakikita ko siya. Akala ko, bagong simula lang ng isang pag-ibig. At wala pa akong idea saan ako dadaling ng lahat ng ito. Sa maliit na bayan namin, ang pag-ibig ay madaling mabuo, pero madali ring masunog. At nung panahon na yon, ang alam ko lang ay masaya ako. Hindi ko alam na ang babae ning pakilig sa akin ay magdadala rin ng pinakamadilim kong takot. Katapos ng fiesta, nagtuloy-tuloy ang pagbisita ni Mabel sa klinik. Minsan kasama niya si Lola Digna, pero madalas siya lang. Dadala rin siya minsan ng suman at iba pang kakanin. Sabi niya, pasalubong daw. Hindi ko man aminin agad, pero parang inaabangan ko na rin talaga yung pagdating niya. Isang araw sa klinik, Nurse Jojo, eto po yung mga reseta ni Lola. Nagdala rin ako ng kape. Baka gusto mo po. uy, salamat ah. Ang bait mo talaga. Pero dapat ako yung nagaya sa'yo ng kape, di ba? Hindi baliktad. Baka kasi hindi mo naman ako yayain. Mula nun, naging madalas ang pagkakape namin dalawa. Simpleng tampo sa tapat ng sari-sari store, sa kantin, o minsan naman sa may plaza. Wala namang ingrande, pero may init na dahan-dahan akong nararamdaman. Mabel, hindi mo ba naiisip na lumipat dito sa bayan? Kasi maraming trabaho sa munisipyo. Baka lang gusto mo mag-apply. Gusto ko nga, pero ayaw ni Lola na lumayo ako. Sabi niya, may mga bagay daw na hindi ko pa pwedeng takasan. Baka ibig sabihin lang wag mo siyang pabayaan. Oo nga, siguro. Pero minsan, gusto ko rin magkaroon ng buhay na ako lang ang nasusunod. Hindi ko alam kung bakit, Boss Jay, pero yung sinabi niyang yun, parang may kakaibang bigat. Parang may laman na hindi niya nasasabi. Pero ayoko nang usisain. Sa halip, umiti na lang ako at inubos ang kape. Isang tanghali sa klinik. Uy, Jojo, andyan na naman si Mabel. Hindi na nga yan pumupunta para sa reseta eh. Para sa'yo na talaga yan. Uy, huwag kang maingay, Lani. Baka marinig ni Doc. Pag magkanobya ka, baka iwan mo akong mag-isa sa lunch break, ha? Ikaw talaga. Hindi, no? Boss Jay, tama si Lani. Mabilis nga ako nahulog. Ang akala ko nun, simpleng pagmamahalan lang. Hindi pong mabagal pero totoo. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Gabi nun, medyo late na ako nakauwi kasi may tinapos pa akong inventory ng mga gamot. Biglang pumasok si Mabel. Bitbit ang payong, basang-basa ng ulan. Uy, Mabel, ano ginagawa mo rito? Wala. Gusto ko lang makita kung tapos ka na. Ang lakas ng ulan eh. Baka abutin ka pa. Salamat, pero sana nag-text ka muna. Baka mapagalitan ka ni Lola eh. Sa labas ka pa naglakad ng ganito. Lakas pa naman ng ulan. Hindi naman po. Miss lang kita.
Ngumiti lang ako. Hindi ko alam kung ano sasabihin. At doon nagsimula yung pagiging malapit namin dalawa. Wala pa rin namang halong kabawalaghan. Puro saya lang. At yung inakalang pag-ibig. Sumunod na mga linggo, halos araw-araw na kami magkasama. Minsan sinasabay ko siya pa uwi. Minsan, sabay kami bumibili ng ulam. Mga pagkakataon din na tahimik lang kaming dalawa sa tabi ng dagat. Pinapanood ng paglubog ng araw. Ang ganda na langit, no? Oo, parang lahat ng pagod ko nawawala pag ganito ang tanawin. Sana palaging ganito. Huwag kang mapagod sa akin, ha? Oh, bakit naman ako mapapagod? Ewan ko, sabi ni Lola. Lahat daw ng masyadong masaya. Laging sinusubok. Di tawanan na... di tawanan na lang natin yung pagsubok na yan. Akala ko biro lang. Pero unti-unti ko napansin na may mga araw na nag-iiba ang tono niya. Minsan masyado siyang tahimik. Minsan naman parang ang lalim na iniisip. Hanggang sa isang insidente sa klinik na nagsimula ng lahat. Isang umaga, abala kami sa trabaho. Dumating si Nurse Lani na may dalang lugaw. Jojo, nagluto ako ng lugaw oh. Gusto mo? Mainit pa. Uy, salamat. Sakto. Gutom na ako eh. Lingon ko, nandun si Mabel. Tahimik lang sa may pinto. Nakangiti. Pero ramdam kong may bigat. Ang aga mong kumain na. Si Lani. Kasi nagdala ng lugaw. Sayang naman. Tara, kain tayo. Hindi na. Busog pa ako. Hindi na siya nagsalita pa. Pag-uwi ko, tahimik lang siya sa biyahe. Pagdating namin sa tapat ng bahay nila, bumaba siya agad at nagsabing, Magpahinga ka na. Bukas na lang tayo mag-usap. Uy, teka. May problema ba? Wala. Ingat ka lang sa mga nakangiti sa'yo. Hindi ko na lang pinansin. Isip ko, baka tampo lang. Yung typical na selusan. Pero simula nun, mas madalas na siya nagtitext. Nasaan ka? Kasama mo ba si Lani? Ba't di ka nag-reply? Hindi ako agad nagduda. Tingin ko lang, mahalang niya ako ng sobra. Isang gabi, mga bandang 10:00, nagtitext pa rin siya. Paulit-ulit. Bakit hindi ka sumasagot? May kasama ka ba? Hindi mo na ako gusto, ano? Ay, Mabel, maaga pa ako bukas. Magpahinga ka na. Hindi ako mapalagay, Jojo. Parang may aagaw sa akin. Napahiling ako. Sa isip ko, baka selos lang. Yung tipong takot lang mawala ako. Hindi ko alam na yun pala ang simula ng pagkapit niya ng husto sa akin. Hanggang sa maramdaman ko na parang unti-unti nawawalan na ako ng peace of mind. Yung mga unang selos, akala may karaniwan. Pero minsan, yung simpleng pag-aalala niya, parang nagiging tali na. At bago mo pa mapansin, hawa ka na. Hindi ng kamay ng pag-ibig, kundi ng takot na baka iwan mo siya. Ilang linggo na lumipas mula nung unang tampuhan namin ni Mabel. Nagkaayos din naman kami. Pero simula nun, parang may kakaibang lamig na pumapagitan sa amin. Hindi na siya yung dating masayahin babae na nakilala ko. Madali na siya magtampo.
mabilis magbago ng mood. At ako, pinipilit ko na lang gawing normal ang lahat. Isang araw sa klinik. Uy, Jojo, parang di ka mapakali ah. May problema pa? Wala naman, Lani. Baka puyat lang siguro. O baka naman, si Mabel na naman yan. Ay naku, Lani. Wala namang malaking problema. Baka stress lang. Pero sa totoo lang, Boss Jay, may kung anong bigat na bumabagabag sa dibdib ko. Parang lagi akong pagod. At kahit tulog na tulog ako, pagising ko, parang laging may kulang. Isang hapon, dumaan ulit si Mabel sa klinik. Basang-basa sa ulan. Bitbit ang isang plastic na may laman tinapay at mahihit na sabaw. Niluto ko to para sa'yo. Baka hindi ka pa kumakain. Oh, Mabel, ang bait mo naman. Ba't ka lumabas pa? Ang lakas-lakas ng ulan, no? Kasi alam kong late ka na naman magla-lunch. Diba sabi mo gusto mong may mainit pag ganitong panahon? Oo, pero Kumain ka na lang? tahimik lang kaming dalawa habang kumakain. Pero habang humihigop ako ng sabaw, ramdam ko yung titig niya. Parang nagmamasid. Parang sinusukat kung gaano ko siya pinapapasok sa buhay ko. Katapos nun, mas napapadalas pa ang pagbisita niya sa klinik. Minsan kahit walang dahilan. Minsan nagdadala ng tubig, kaya panyo. At minsan, basta gusto lang daw niya ako makita. Pero may isang insidente na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Gabi nun, naglalakad ako pa uwi sa kalsadang madilim at maputik. Malapit na ako sa boarding house nang mapansin kong may pusang itim na nakatayo sa gitna ng daan. Huy, umalis ka dyan. Tinignan ko. Hindi gumagalaw. Nang lumapit ako, bigla itong sumigaw. Yung tunog na parang tao na umiiyak. Ano yun? Paglingon ko, wala na yung pusa. Tapos bigla ko naramdaman na parang may humaplo sa bato ko. Malamig, basa. Paglingon ko, walang tao. Hanggang sa may marinig akong boses sa gilid ng daan. Jojo, Mabel, anong ginagawa mo dito? hinihintay kita. Sabi ko na nga ba, dadaan ka dito. Hala, gabi na. Di ba dapat nasa bahay ka na? Hindi ka ba natutuwang makita ako? Hindi mo pa ako namimiss? Hindi sa ganun, Mabel. Nagulat lang ako. Kasi, delikado na rito. Wala namang delikado, Jojo. Basta ako, nandito lang palagi. Hindi ko na siya pinagalitan. Pero sa loob-loob ko, may kung anong kaba na hindi ko maipaliwanag. Simula nun, parang lagi ko siya nakikita kahit hindi ko siya kasama. Kinabukasan, pumasok si Lani. Mukhang balisa. Jojo, may kakaiba sa girlfriend mo. Ha? Ano ibig mo sabihin? Kanina, dumaan siya rito habang naglilinis ako. Ang sabi, gusto daw niya ng listahan ng mga pasyente mo. Sabi ko hindi pwede yun. Tapos bigla na lang siyang umiti ng parang hindi siya yung Mabel na nakilala ko. Baka naman nagbibiro lang. Hindi yun biro, Jojo. Yung tingin niya, parang may laman. Hindi ko na lang pinansin. Baka nga pagod lang si Mabel. Pero kinagabihan, may kakaibang nangyari. Habang nagsusulat ako ng report, bigla akong naamoy ang isang pamilyar na halimuyak. Parang dahon, langis at usok ng insenso. Hindi ako naninigarilyo at sarado ang mga bintana. Pero lalong tumatapang ang amoy habang tumatagal.
Saan galing yun? Sino yan? Pagbukas ko, walang tao. Pero sa sahig, may nakapatong na basang panyo. Yung panyo na binigay sa akin ng Mabel ng fiesta. At sa gilid nito, may 3 hibla ng buhok na parang sinadya. Parang lumamig bigla ang paligid, Boss J. Walang ibang tao sa boarding house. Sa labas, tanging tunog lang ng ulan at hangin. Ba't nandito to? Hindi ko alam. Pero unti-unti, naramdaman kong parang may mata na laging nakatingin. At kahit nakapikit ako, ramdam ko na hindi ako nag-iisa. Boss J, simula ng gabing yun, hindi na ako nakakatulog na maayos. Madalas ako magising sa madaling araw na parang may humihinga sa tabi ko. At tuwing lalabas ako ng bahay, may mga aso sa kanto na tahol ng tahol. Hindi sa paligid, kundi direkta sa akin. Una kong naisip, baka pagod lang siguro ako. Pero habang tumatagal, parang may mabigat na nakadikit sa katawan ko. Laging masakit yung batok ko. Parang may bumubulong minsan sa tenga ko habang natutulog ako. Hindi ka dapat lumayo. Sino yun? Pagkagising ko, pawis na pawis ako. Sa mesa, tabi ng kama, may isang buhok na mahabang mahaba. Kay Mabel lang yung pwede manggaling. Sa klinik. Jojo, okay ka lang ba? Halos hindi ka na natutulog. Ayos lang ako, Lani. Medyo pagod lang siguro. Pagpagod, hindi nangingitim ang paligid ng mata. Tsaka yung amoy mo, parang palagi may sinusunog na dahon. Hindi ko na siya sinagot. Ayoko na sanang isipin. Pero sa totoo lang, naririnig ko pa rin si Mabel kahit wala siya. Kinausap ko siya kinagabihan. Nakita kami sa plaza. Sa ilalim ng lumang poso ng ilaw. Bakit parang iniiwasan mo na ako, Jojo? Hindi mo na ako tinatawagan. Hindi naman sa ganun, Mabel. Marami lang akong trabaho. Tsaka napapansin ko, parang lagi kang galit. Galit? Hindi ako galit. Takot lang ako mawala ka. Kasi alam ko, may mga nagkakagusto sa'yo sa klinik. Mabel, wala. Wala kang dapat ipagselos. Yun din ang sabi ng papa ko dati sa mama ko. Hanggang sa iniwan siya at nagpakasal sa iba. Ayokong maranasan yun, Jojo. Kahit anong mangyari. May kung anong kilabot ako naramdaman sa boses niya. Parang hindi na si Mabel yung kausap ko. Parang may kasabay siyang iba. Pag-uwi ko, nagulat ako. May nakasabit sa gate ng boarding house. Isang maliit na supot na may laman na buhok, pako at palantela. Ano na naman to? Sino galing to? Doon na ako kinalabutan. Kinuha ko yung bag, tinapon ko sa kanal. Pero bumagdamag, hindi tumigil ang ulan. Sa gitna ng dilim, may nakita akong anyo sa labas ng bintana. Basang babae, nakatayo lang, nakatingin sa akin. Mabel? Pagkistap ng kidlat, wala na siya. Pero sa sahig, may naiwan. Basa. Tila may amoy ng langis.
Kinabukasan, lumuwas ako papunta sa bahay ni Lolo Abner sa kabilang baryo. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Retirado na siya bilang albularyo, pero kilala pa rin sa lugar namin. Pagdating ko, nakita ko siyang nag-aali ng dasal sa harap ng lumang altar. Mano Pulo, kawaan ka ng Diyos. Jojo, matagal na kitang hindi nakita, apo ah. Bakit ngayon ka lang bumisita? Pasensya na kayo, Lo. Naging busy lang. Siya nga pala. Lo, may gusto po sana akong itanong. Tungkol sa mga bagay na hindi ko maintindihan. Ano yon? May mga kaibang nangyari po sa akin itong mga linggo. Lagi ko narinig ang pangalan ko kahit mag-isa ako. Parang may sumusunod sa akin. Ay, may babae ba, Jojo? Iyon kasi ang unang palatandaan. Pag may babae na labis ang kapit at pag may nangyayaring kakaiba sa paligid mo, may ginawa yang pampatali o gayuma. Hindi ako makasagot. Pero ang totoo, sumagi agad sa isip ko si Mabel. Sino ba siya, Apo? Si Mabel po, Lo. Apo siya ng isang matandang babae. Nakilala ko sa klinik. Si Lola Digna. Digna Almares. Opo, Lo. Kilala niyo po? Jojo, yang si Digna. Hindi yan basta-bastang tao. Isa siyang mangkukulam. Marami na niyang pinaikot, pinarusahan, at pinasama ang kapalaran. Matagal ko na yung nakaalitan nung kabataan ko pa. Lo, anong gagawin ko? Kung totoong ang apo niya ang babaeng yan, at kung may nararamdaman kang mabigat sa katawan mo, malamang ginayuma ka. At hindi basta gayuma, Jojo. Yung galing sa dugo at langis ng bangkay. Kaya pala, kahit gusto kong lumayo, hindi ko magawa. Parang lagi may bumabalik sa isip ko tungkol sa kanya. Hindi lang alaala mo yun, Apo. Tali yan sa kaluluwa mo. At habang tumatagal, mas lalong hahawakan ni Mabel ang diwa mo hanggang mawala ka na sa sarili mo. Noong oras na yun, Boss Jay, hindi ko na mapigilan manginig. Ngayon ko lang naisip, baka nga totoo. Baka nga yung init sa dibdib ko noon, hindi talaga pagmamahal. Gayuma. Gayuma pala. Kailangan natin putulin ng tali, Apo. Pero hindi ko magagawa yun ng mag-isa. Kailangan kong harapin si Digna. At pag hindi siya pumayag, baka pati apo niya, kailangan natin labanan. Boss Jay, hindi ko alam kung ano mararamdaman ko ng mga sandaling yun. Takot o pagkalito. O yung matinding lungkot dahil yung babaeng minahal ko, hindi pala totoo. Minsan, Boss Jay, yung akala mong pag-ibig, para palang gamot na may halong lason. At pag nahulog ka, hindi mo mararamdaman agad ang hirot hanggang unti-unti ka nang nilulunod. Hindi kita bibitawan, Jojo. At doon nagsimula ang laban. Hindi lang laban sa isang babae, kundi laban sa kulam na nagtatali ng kaluluwa ko. Akala ko, pagkatapos ko makausap si Lola Abner, magiging kalmado na ang lahat. Pero ilang araw lang ang lumipas. Parang may pattern na unti-unti nabubuo. At nagsimula ito kay Lani. Lunes ng umaga. Normal lang ang araw. Pero pagbalik ko sa ward, nakita ko si Lani. Pulang-pula ang liig. Parang may marka. Lani, anong nangyayari sa'yo? Ewan ko, Jojo.
Ang sakit ng ulo ko. Parang mainit na niluluto ang leeg ko. Ang EPA, 160/100. Ang reset mo ng puso. Hindi na namin alam ang gagawin. Ang taas ng lagnat niya. At sa ilalim ng liwanag, kita namin yung mga pulang butig sa leeg niya. Paikot. Parang tatak ng kamay. Kinabukasan, bumalik ako sa ward. Wala na si Lani. Pinauwi muna. Pero naiwan sa mesa niya yung scarf na binigay ni Mabel noong nakaraang linggo. Hindi ko alam kung aksidente o sinadya. Isang Miyerkules, nutrition day sa barangay. Busy ang lahat. Nasa labas si Mia, ang barangay nutrition scholar. Habang nagluluto ng lugaw, napansin kong nanginginig ang mga kamay niya. Jojo, may nakasilip. Doon sa timba ng lugaw, may mga mata. Ano? Wala naman tao dyan, Mia. May mga matang nakatingin sa ilalim ng tubig. Tinititigan ako. Hinila ko siya palayo, pero nanginginig siya. Parang wala na siya sa sarili. Kinabukasan, dinala namin sa RHU. Ang diagnosis, katatonia daw. Pero sabi ng ilan, naririnig pa raw si Mia sa gabi, umiiyak, na para bang may kausap na hindi nakikita. Tapos, sumunod si Ella, isang volunteer sa clinic. 3 araw bago mangyari, nagkwento siya habang nag-aayos kami ng record. Jojo, may kwento ako. Kagabi, pag-uwi ko, may babaeng nakaupo sa kama ko. Akala ko nananaginip lang ako. Pero pagdilat ko, nakatingin siya sa akin. Ngumiti, tapos nawala. Baka multo lang yan ang pasyente nating ayaw umalis. Huwag mo akong takutin. Pero Boss J, 3 araw lang ang lumipas. Nabalitaan ko. Nagbigti si Ella sa boarding house niya. At sa mesa niya, may nakitang buhok na mahabang mahaba, kulay itim, nakapalupot sa handle ng tasa. Tatlong babae. At lahat sila, may isang bagay na pare-pareho. Nagkaroon sila ng mabait na ugnayan sa akin nitong mga nakaraang linggo. Coincidence ba to? O may naniningil? Bago ako makaisip pa, bumukas ang pinto. At pumasok si Mabel. Bitbit niya ang isang maliit na lana. May amoy na parang langis at dahon. Ang dami mong kaibigan, Jojo. Ang sipag mo pa rin. Sana maalala mo pa rin ako. Maayos naman ako. Sana ikaw rin. Oo. Basta wag mo akong kakalimutan ha. Alam mo naman ako, ayokong naulit ang pagkakamali ng iba. Pag alis niya, bumigat ang hangin. Sa bawat patak ng ulan, parang may bumubulong sa tenga ko. Huwag mo akong kakalimutan. Hindi ko alam kung ano mas nakakatakot, Boss J. Yung nawawala silang isa-isa, o yung pakiramdam na baka ako mismo ang dahilan kung bakit sila nawawala. Pagkatapos ng sunod-sunod na kababalagan sa klinik, isang bagay lang ang malinaw sa isip ko, Boss J. Lahat ng nangyayari ay may connection kay Mabel. Hindi ko pa man kayang tanggapin, pero bakit babaeng nasangkot o kahit nakangiti lang sa akin, tila nagiging biktima ng sumpa. Bumuhos ang ulan nang dumalaw ako sa burol ni Ella. Tahimik lang ang paligid. Walang musika, walang iyakan. Puro bulungan lang ng mga tao. Habang nakatitig ako sa kabaong niya,
Ramdam kong may matang nakamasid sa akin mula sa labas. Hindi mo kasalanan. Mabel? Paglingon ko, may babae na kapayong, nakaputing bestida, nakatayo sa labas ng punerarya. Humiti siya ng marahan, tapos lumakad palayo sa dilim. Boss Jay, hindi ko man nakita ng malinaw. Sigurado ako, si Mabel yun. Kinabukasan, pumunta ako sa bahay ni Mabel. Tahimik, madilim. Si Lola Digna, nakaupo sa duyan, nakatingin lang sa akin. Si Jojo. Ang batang nurse na nagpabago sa apo ko. Magandang gabi po, Lola. Pasensya na ho ha. Gusto ko lang po sana makausap si Mabel. Kawang ka ng Diyos, iho. Mahirap gisingin ang taong ayaw magising. Napatingin ako sa paligid. Sa dingding, may mga nakasabit na palaspas at mga larawan ng mga babaeng hindi ko kilala. May ilan sa kanila, parang pamilyar ang mukha. At sa mesa sa gitna ng sala, may mga buhok na nakapalupot sa baso. Parang pinapatuyo sa ilalim ng kandila. Lola? Ano po itong mga to? Mga alay. Bawat hibla ng buhok, isang pangako. Bawat apoy ng kandila, isang kaluluwa. Nanindig ang balahibo ko. Gusto kong umalis. Pero bago pa ako makasagot, Jojo, bakit ngayon ka lang bumalik? Mabel, ano to? Ano to mga ginagawa niyo rito? Hindi mo kailangan matakot. Ginagawa ko lang to para walang umagaw ng tingin mo sa akin. Mabel, hindi mo kailangan gawin to. Kailangan. Kasi lahat sila, nilapitan mo, tinulungan mo, nginitian mo. Paano ako makakatiyak na ako lang? Sa sandaling yun, nakita ko nagbago ang mukha niya. Ang mga mata, bigla ng lisik. Ang labi, nangingitim. Ang balat, parang may guhit na punit na balat ng ahas. Hindi ko naman sinasadya. Pero tuwing may babaeng lalapit sa'yo, parang may boses na nagsasabing, alisin mo. Mabel, itigil mo na to. Kung may gayuma man, alisin natin. Tulungan mo akong ayusin to. Wala nang ayos yan, iho. Ang naibigay, hindi na mapapawi. Ang tali ng dugo at langis hanggang kamatayan. Bigla ko naalala mga sinabi ni Lolo Abner. Ang mga ritual, ang pagputol ng tali ng kaluluwa. Tumakbo ko palabas ng bahay kahit umuulan. Narinig ko silang tumatawa. Yung halakhak na hindi ko alam kung tao pa ba o demonyo na. Lo, gusto niyo to? Si Jojo to. Oh, apo. Ano nangyari sa'yo? Basang-basa ka. Si Mabel, Lo, si Lola Digna. Ginagamit nila yung buhok ng mga babae bilang alay. Sila ang dahilan kung bakit namatay yung isa sa mga kasamahan ko. Alam ko mangyayari to. Tinalo ko na si Digna noon. Pero mukhang minana ng apo niya ang kadiliman. Lo, paano matatapos to? Kailangan natin silang balikan at doon mismo sa bahay na yun, tatapusin natin ang sumpa. Madaling araw nang bumalik kami ni Lolo sa bahay ni Mabel. Sa malayo pa lang, kita na namin ang liwanag ng mga kandila na kapila. May mga anino nakapaikot, nagdadasal ng pabaliktad.
Ito na yon, Jojo. Mga alagad ni Digna. Kulto to. Hindi na basta kulam lang. Dahan-dahan kami lumapit. Sa gitna, si Mabel. Nakaputi. Ang buhok niya, nakalugay hanggang lupa. Para may sariling galaw. Sa tabi niya, si Lola Digna. May hawak na mangkok ng langis at buhok. Ang lahat na nagmamahal ay dapat masaktan, Jojo. Hindi ba't ganun mo ko iniwan? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, putulin mo, Panginoon, ang tanikala ng kasamaan. Nang sinimulan ni Lolo ang orasyon, nagsigawan ng mga babae sa paligid. Isa-isang natumba. Parang tinatanggalan ng lakas. Si Mabel, napasigaw ng malakas. Ang buhok niya ay biglang sumiklab ng apoy. Hindi ko siya iiwan. Hindi ako aalis sa kanya. Lisanin mo ang apo ko. Bumalik ka sa kung saan ka nararapat. Pagmulat ko, nakahandusay na si Mabel sa sahig. Walang sugat, pero tahimik na. Si Lola Digna, wala na rin. Parang abo na lang na naiwan sa sahig. Tapos na, Apo. Pero tandaan mo, ang pag-ibig na pinilit ay hindi kailanman magiging banal. Matapos ang lahat, umalis na ako sa Masbate. Iniwan ko na ang klinik, ang boarding house, at lahat ng alaala ko kay Mabel. Pero minsan sa gabi, habang nasa Maynila na ako, minaamoy pa rin akong langis at dahon. At sa salamin, parang may mahabang buhok nakalaylay sa likod ko. Matapos ng gabing yun, Boss Jay, hindi ko na muli nakita si Mabel. Ni ang bahay nila. Tila ba nilamon na ng lupa. Sabi ng mga taga ron, nasunog daw ang lumang bahay kinabukasan. Parang walang bakas ng kahit sino. Bumalik ako sa Maynila. Nag-resign ako sa trabaho sa Masbate. Pinili ko magsimula muli. Malayo sa alaala ng gabi ng apoy, ng orasyon, at ng mga sigaw. Pero minsan, kapag tahimik na tahimik na ang gabi, naririnig ko pa rin ang bulong ni Lolo Abner ko. Pag may inibig ka, Apo, siguraduhin mong kalayaan ang ibibigay mo at hindi tali. Boss Jay, bago siya pumanaw, iniwan niya sa akin yung anting-anting na ginamit niya ng gabing yun. Sabi niya, huwag ko raw tatanggalin yan kahit kailan. Apo, ito hindi para protektahan ka sa iba, kundi para ipaalala sa iyo na minsan ka lang ginapos ng pagmamahal na galing sa dilim. Boss Jay, ngayon po, may pamilya na ako at may anak na lalaki. Pinangalanan ko siyang Abner, ahang sa lolo kong albularyo. Pero minsan, Boss Jay, kapag naglalakad kami sa kalsada, mapapalingon siya bigla sa likod. Papa, sino yung ate na nakangiti? Anong ate? Anak, wala naman tao. Hindi ko alam kung imahinasyon lang. Pero sa tuwing maaalala ko si Mabel, naamoy ko pa rin yung langis na may halong dahon ng saging. At yung salitang binitawan ni Lola Digna. Ang sumpa, hindi nawawala. Nagpapahinga lang. At sa tuwing tutunog ang kampana ng simbahan, tuwing 6:00 ng gabi, parang naririnig ko sa hangin ang pangalan ko. Mahina, pero malinaw. Jojo.
Siguro nga Boss Jay, ang tunay na kulam, hindi yung langis o orasyon, kundi yung pag-ibig na hindi marunong bumitaw. Maraming salamat Boss Jay sa pakikinig sa kwento ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyari kay Mamel. Pero isa lang ang sigurado, hindi ko na kailanman muling hinayaang mahalin ako ng dilim. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kabaliwan at kapapalagaang kwento dito sa Isip na Ligaw Horror. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na susunod na feature sa aming next episode.